Good morning pala mga idol. Andito tayo sa ating garden. Pahinga muna tayo ngayon kasi may konti uwi na tayo. May nakuha na tayo, no. Yan, may nakukuha na tayo mga gulay. Uwi na. Ito yung mga paligid ng ating backyard garden. Kwento muna tayo mga idol. May sasabihin ako sa inyo. Idol, shout out pala dyan, no, sa lahat ng mga followers. Lalo na kay Al Tumanlaw na dyan sa Cavite. Shoutout sa iyo, idol. Salamat sa lagi mong papanood sa ating channel. Ito po, idol. Mag-usap tayo about sa mga nasanay dito sa lugar natin. Sa lugar namin, marami ditong na-addict sa linding, no. Nung panahon, dami talagang addict sa linding dito. Kung linding ang papag-usapan dito, grabe. Kaliwat kanan. Umpisa pa ng mga 7:30 hanggang alas 5 ng hapon, may mga kolektor na yan sa mga bahay nila. Kasi hindi lang isa, minsan ang isang tindahan may utang siya na 7 linding sa isang araw. Maghulog siya ng 100 isang araw, di 700. Hindi naman kikita ng 700 ng isang tindahan na sari-sari store na napakaliit lang naman ang mga tinda. Kape, may tinda din ng kape ang kapitbahay. Asukar, asin, bitsin, pareho may mga tinda. Kaya yun, sa sobrang daming mga pautang dito, naglaganap yung nagpapautang kasi umabot yata ng saksi pang butiki, umabot yata ng mga 11 lahat ang linding dito na arawan. Yung parang Bombay sa Manila ba, wala naman Bombay dito, pero yung linding mga Pilipino din ang nagsisingil. Napakalaking problema yan dito mga idol. Pag makikita mo yung iba na may mga utang, umagang umaga pa lang wala na yan sa bahay nila, doon na yung magtatambay sa bahay ng kapitbahay. Kapitbahay ikaw naman na kapitbahay, hindi ka na makapagtrabaho ng maayos kasi nahiya ka rin na hindi mo entertainin kasi maghapon yan sa'yo nakatambay doon. Hindi mo matatanong bakit ka nagtambay dito. Yung pala umiiwas ng utang, umiiwas sa kanilang bahay kasi may naniningil. Ganun po kasaklap ang buhay noon mga idol sa mga nangungutang, para silang hinahunting ng mga kriminal. Kaya ako nagpapasalamat ako sa panahon ngayon kasi natutunan din nila at saka na malikmata na rin sila, parang natauhan na rin sila na mali pala yung lending na yon. Kasi inuutosan sila mismo ng kolektor na, ate, manay, kuya, gawa ka ng kunting tirutindahan tapos manghiram ka ng paninda dun sa kapitbahay mo, papicturan mo, tapos may re-release ka na dyan, 15,000, 20,000, ganon. Automatic ka nang releasean mamaya or sa aga, sa bukas. Di ang tao na inganyo. Hanggang sa pagdating ng oras, wala namang kita yung tindahan na yun. Halimbawa, nanghiram sang tinda. Yun naman, lalagyan talaga niya ng laman yun na paninda niya. Pag nilagyan ng laman yung paninda niya, wala namang bibili kasi ano man ipaninda niya doon na mas maraming paninda yung kabila at saka sanay ng mga tao doon. Pagdating ng oras, araw-araw siya nagbabayad. Saan siya kukuha ng pambayad? Kasi yung pira na inutang niya, sinakada niya na tapos ang sobra, pinabili niya ng grocery. Wala na. Kaya ang gagawin, mangungutang naman sa dumadaan ng ibang lending, kakampayin na. Ay sir, sandali lang, pwede pa magano sa'yo sir. Si sir naman nagpapautang kasi may nakita siyang tindahan. Hanggang umabot ng 7 ang utang ng isang tindahan na napakaliit ng tinda. Kaya natataranta na sila pagdating ng oras ng mga singil-singil. Kahit sana sila tumatakbo. Mabuti na lang ngayon mga idol kasi parang natauhan na sila, hindi na po sila nangungutang. Kunti na lang po dito sa amin ang pumapatol sa lending kasi siguro naramdaman nila na napakahirap ang sakripisyo nila na kahit TNT sila tago ng tago kawawa naman. Kaya salamat na natauhan tong mga kapitbahay natin, natuto na rin kayo, hindi na kayo nagano sa kanila, hindi na kayo pumatol diyan sa mga lending na yan. Tingnan ninyo buhay ninyo ngayon, maganda baga kaysa dati. Ang hirap mag-adjust kasi natatakot ka lagi sa kanila. Kaya salamat sa lahat ng mga taong natuto at saka natauhan na. Mabuhay tayong lahat at saka good morning, good afternoon, good day sa lahat ng mga Pilipino.